morning, Philippines. Hello, world. Today is April 3, 2024, araw ng Miyerkules. And time checks, it's already 7:25, 25 or before 25. Again, this is Oscar. And this is Millennial Memo. Sorry, excuse me. This is a Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So again, good morning, and just sharing with you our yesterday's events, activities, and programs. So again, kahapon, araw ng Martes, di ko pa na-upload yung aking video podcast. Anyway, i-upload ko sabay-sabay na lang. So yun, yesterday was a full packed, loaded day. Kasi masyado na ako na-overwhelmed sa dami ng inquiries, no? Kailangan ko ng extra storage sa aking brain cells, kailangan ko ng extra RAM, no? So yun, gaya nga ng na pagplanuhan or ng prediction ko before na April 2, kahapon nga, dumami ang mga inquiries, especially sa budget, sa per offices, cash advances, reimbursements, ano ba yung mga yan, honorarium yan, and also sa business permit, sa zoning yan, napakadami. And aside from that, nag-check si Mayor ng system. Pagka-check ni Mayor ng system, inisa-isa niya yung mga applications, zoning, sa building permit, sa IKES, sa lahat ng processes involving the collection, income and collection. Chinek niya isa-isa yung mga requirements, yung mga attachments. So medyo rattled ako kasi hindi ko in-expect na dabagay, yun din naman ang purpose ng system. Na kung for example, nasa bahay si Mayor, gusto niya i-check yung mga applications, gawin niya. Hindi niya na kailangan ng pumunta sa office or dalhin doon sa bahay nila yung kanyang pirmahin. But doon sa convenience niya sa bahay, alam niya yung mga applicants, alam niya yung mga applications. Meron kasing digital signature na tinatawag, wherein pag nag-sign siya is may timestamp. Yan, meron yan, kasama yan. So yun, narattle ako kasi totally rattled naman. Nasagot ko naman yung mga questions niya, inquiries niya. Nga lang, yung iba kasi katulad dun sa may zoning, naghahanap si Mayor ng mga attachments, no? And sabi ko, ma'am, yung po nakikita nyo dyan, ma'am, sa zoning is mga previous transactions pa, no, from January to March na nakaka 18 pa lang po tayo, ma'am. So yung pong mga applications nyo dyan na walang mga laman is ongoing po yung migration namin ng mga attachments. For example po, kasama ko kasi kahapon yung team namin, team ng zoning. Nagpinipicturean nila yung mga attachments, yung mga plano, sketch plans, certificates na na-issue. So pinicturean ko, sinend ko kay Mayor sa Messenger. Ma'am, ito po, ongoing po yung migration namin, pinipicturean po, ini-scan yung mga attachments. Ganyan po, ma'am, yan sa zoning tsaka sa building permit. Okay, got it, sabi naman ni Mayor. And the next one is sa business permit. Inaprubahan niya yung sa kaibigan niya sa Clean Power. I think Clean Power. Yun. Meron siyang konting feedback sa UI. Kasi dun sa may UI, meron siyang table. May mga columns and may mga rows. Sa columns, nandun yung number, name, owner, name ng company, name ng business, type of application niya, walk-in ba siya, online, ganon. Meron pa tayo nung TOP number, OR number. Yan, meron tayo dyan. So, kompleto. So, sa haba nung table, nag-scroll pa siya. Video niya doon siya nag-approve sa kanyang tablet, iPad. Ang haba daw. No, baka pwedeng konti na lang. Ngayon, meron naman dong filter na may filter doon na kung saan i-check niya lang yung columns na gusto niya. Yun lang naman yun eh. And then,
sa pagkakaalam ko, yun, hindi ko din na-check, pero sa pagkakaalam ko, yung filter doon. I don't know kung yung filter na yun is para doon sa mga columns, or yung filter na yun, filter to search. Ano ko lang din pala mamaya. Kalimutan ko. Double check ko mamaya. And also, aside from that, meron tayo nung yung sa AIX assistance, AIX or AIX, basically AIX ang tawag. Yung mga assistance, no. So may mga lumakad na AIX. Hinahanap ni Mayor daw. Sabi ni James. Sabi ni Kevin. Ngayon kasi ang process kasi doon sa AIX, after makuha ni Ma'am Edit yung mga documents and upon entering the data required sa system, pupunta yon sa side ni Ma'am Tess sa DSWD for her to, verify the amount. Kung, for example, ang assistance ibibigay is 5,000. 5,000 i-input niya. Ganun lang naman yun. Nga lang, wala siyang test. Yung kasi ang kanyang roles and permissions nakaset sa kanya, sa account niya, yung pag-approve, pag-set ng amount ibibigay sa AIX. Then, after kay Ma'am Tess, papasok kay Ma'am Mayor for approval. Kay Ma'am Tess, kay Ma'am Olga yata, or kay Ma'am Olga. Then, pag okay kay Ma'am Olga, punta sa OBR na, tuloy-tuloy na. Yun. Nga lang kasi wala si Ma'am Tess, kaya hindi na palakad. Okay? And, ito ang kainaman and kahirapan ng isang system administrator, no? Though given na may team naman ako nag-handle nung system, ng mga modules ng system. No. Sa part ko the pros and the cons of being a system administrator. Ang cons kasi niyan, dapat alam mo lahat ng flow ng system. Sa cons niyan, halo-halo na yung system na dapat lakaran, dapat alam mo. Dati kasi, dati wala akong alam sa mga process na yan, wala naman akong pakialam dyan. However, due to the digitalization initiative, me, myself, and I, leading the pack of, digitalization, alam mo yun, di ko na-realize yung sinabi ng teacher ko nung masteral. Sabi niya, if you are in a managerial position, you don't need to know everything. You do not need to know everything in a thing. Parang ganon. But you need to learn small thing about everything. Yan, parang ganon. Kumbaga, kung hindi ka managerial position, na meron kang specific specializations Kung nandun ka dati sa technical, yun lang alam mo. No? Dapat yun lang alam mo. Pag nasa managerial position ka, hindi pwedeng isa lang ang alam mo. Dapat alam mo lahat. Hindi man not totally the entire process of each process, but the bottom line or the gist or the the basic process of the process. Parang gano'n, parang hindi ka maligaw. Parang ganito, ang tanong, hindi mo alam yung process, boss ka. Parang gano'n. So dapat pag nandiyan ka sa top management, you know the process for each process. Not definitely all the entire process, but you need to know something about everything. Yun nga. So yun. Inaral kahapon, dami kong process na in-intake. Napakadami. Una, yung sa budget nga. Inaral ko yun. Kung ano-ano yung mga percent, 20%, 5%, 7% of 5%, 3% of 5%. Meron din tayong 20% development fund, meron tayong 5% calamity fund, meron tayong POPs, meron tayong SPA, meron tayong budget per office. Mga ganun-ganun. Na-overwhelm ako, nakakalito. Kasi, ang
madami kasing complexities doon sa budget, ano? Kaya siguro na-realize ko yung gustong mangyari ni budget, yung flexibility. For example, doon sa 20% and sa 5 sa SPLF, magka-separate ng budget yan, na 20% and SPLF. 20% namin is nasa 112, SPLF namin is 158M. So, yan ang kaibahan ng dalawa, no? Yung budget. Pero, deep inside, meron silang same, na totally same eh. Yung kasi 20%, ang basic, ang focus nun is sa constructions of buildings. 20% pumapasok. Yung SPLF naman, doon na pumapasok yung mga activities and programs, sa pagkakaalam ko. Pero, sa 20% development fund, pwede rin naman doon kumuha ng for SPAs, programs and activities. Pwedeng ganun eh. But the basic, the focus of the 20% pala is for construction purposes. So yun pinaghiwalay. And pumasok pa kahapon, so yun sa budget, pumasok pa kahapon yung sa POPs, yung Peace, Order, and Public Safety na budget. Another intake na naman yun, no? Para kasing yung POPs is the mother of all budget, no? Why? Kasi sa POPs, pwede kang mag-construction, pwede kang mag-SPA, pwede kang mag-allowance, pwede kang magpasweldo, pwede kang magbigay ng honorarium, pwede kang mag-cash advance, pwede kang meals, lahat pwede. Sa logic ng system namin, pwede naman siya i-apply sa system. Medyo meron nga lang delicate or complex situation para sa POPs. Mas open siya sa lahat. Katulad 20%. 20% ang alam ko nakapag-charge lang doon is CEO sa construction, engineering, agri, mayor's office. 5 lang yata ang alam ko nakaka-ano doon eh. Nakaka-charge. Pero yung POPs, kahit sino pwede. May mga ganon. So, for example, naisipan namin gumawa ng activity, pwedeng i-charge sa POPs. Yun, mga ganun. Ba? And the logic kasi is, kung wala sa PPMP, hindi mo maipa-procure. Yung kasing POPs pala, is kung anong maisipan mo, kahit wala sa PPMP, papasok. Yun nga lang, every quarter pala, dapat may logs. Ano yung logs na yun? Yung idinagdag mo sa PPMP, dapat may record. Para second quarter, upon checking, siguro ng COA, BIR, mga ganun, sa finance, is meron silang summary of ano dinagdag na projects. Yun ang kailangan ko pang i-double check kung na-integrate yung ganun scenario. Okay, yun sa may POPs plan. Dami kahapon. So, sa POPs, sa budget, sa may cashier naman din, no? Nagkaroon kami ng problem sa may cashier kahapon, sa may OR. Sa may mga violations sa traffic. Paano? Kasi, yung kasing latest resolution ay pinasa ng council or ng chamber is 2001 with the traffic violations. Ngayon, anong nangyari? Meron kasing mga revenue codes na papasok. So, ang liit na ng taxes. Ngayon, pina-input ko yun. Pina-input ko yung mga amounts. Not realizing na may revenue code. Teka lang. I-hold mo muna ako yan. I-double check mo sa cashier, sa treasurer's office, kung yan pa yung ginagamit. Kasi, may mga revenue code nga palang na idadagdag. For example, kung nung 2010 is 100 pesos for no helmet, merong revenue code na, for example, tumas ng 10%. So, yung 100, maging 110 na dapat. So, yun ang i-verify namin today. Double check ko yun sa kanila. And, changing ng OR, sa business permit,
Yan, nag-chat si Mayor kagabi, nabasa ko yun ng madaling araw. Aside from the column, no, yung haba ng column, nakita niya naman doon yung filtering na tinatawag. Ang gusto niya makita, yung for approval lang. Pag for approval lang, dapat yung for approval lang. Kasi meron doon nga na issuance. Kumbaga lagum ba, summary nga eh. Meron dapat daw na column or module kung saan pag kinlik niyo yung for approval related sa business permit, no, is for approval lang lalabas. So upon checking kanina, ayun pala may filter. Kung gusto makita niyo for approval, for issuance, incomplete, mga ganon, nandun may filter out. Nakalimutan ko lang i-open kaagad kasi madaling araw ko nabasa. So yun ang message niyo sa akin ngayon ng maga. And then we found some lapses on our part dun sa SPLF ng mga offices na chargeable sa non-office, tama. Yun nga eh, may SPLF, nalito na rin ako. Non-office yung SPLF, nalito na rin ako. Ang dami. Sa business, zoning, engineering, sa health, ando pa, sa health na naman, kahapon, nung starting nung April 1, PRC, nagmamigrate sila. Pero ang ginagamit ng link yung sa AUAT, user acceptance na yung IP address. Hindi eh. Nasa prod na po kami. Ang link na ginagamit is yung live link, hindi na yung IP address. So yun pa ang concern namin, dapat itama na namin yun na lahat. Yung links. Okay? Today, ang gagawin naman namin ngayon, okay? So that's our activity kahapon. So today, ang gagawin namin, report to kay Ma'am Olga sa mga ay, meron pa pala sa HRIS kahapon. Isa pa yun sa nakita namin. Basically, yung kasing payroll sa system is dependent na sa biometrics. Okay? Lahat naman ganun eh, di ba? Kung nag-in ka, kung nag-out ka. So ngayon, ang logic ng system, kapag di ka nag-in, absent, tama? But if you're absent, if you are in, or if you have a travel order or attending seminars, no? Merong kasing module dun sa HR module. Merong kasing tab doon sa HR module kung saan magpa-file ka ng travel order para hindi ka ma-absent. Magpa-file ka ng travel order para hindi ka maka-absent. Mag-attach ka doon ng ganun. Wala nang problema doon sa seminars and travels. But again, yung issuance kasi ng payroll, nakadepende nga sa time in. Which is, at until now, hindi pa namin na-set up. So kahapon, di ba sabi ko, i-set up namin yung network. Na-aprobahan naman na ni Mayor at ni Ma'am Olga. Yun nga lang, sa anong nireport ko kay Ma'am Dudley, kailangan mo nilang i-test yung kung paano gagawin. Okay? So, nangyari, tawag dito, nagpa-format ako kay Sean ng PC, in-install ng Windows Server. Ang magiging design kasi niyan, ang magiging setup niyan is yung biometrics connected sa server connected sa internet. Okay? Internet magbabato ng signal, diretso na sa server sa online. Para automatic real time yung time in and time out. Yun lang yun. Pero ngayon, na-install na yung Windows Server. I will daw coordinate and communicate with the devs and sa part namin, yung pag-setup ng server. Either dito sa Mayor's Office. Sa baba ng Mayor's Office or sa gitna. Yan lang naman yun. Nung nag-chat ako kay Ma'am Duds, hindi pwedeng isa lang ang biometrics. Ma'am, opo, nag-send siya sa akin ng mga locations. Yes, ma'am, opo. For the meantime po, for the sake of the payroll system ngayon, kasi po hinihintay namin yung additional na request namin. So ngayon, meron po kami isa lang. Yun yung ginagamit namin sa testing.
So yun po munang i-deploy namin for the meantime para kasi po sa system dependent na po yung payroll doon sa pagta-time in, time out. So yun. So aside from that, time in, time out of application, leave application, ganyan. And isa pa pala na-encounter ko kahapon, yung monetization. No? So doon sa HRS namin, we have to migrate again the existing database of how many leave credits are being, accumulated for those former employees. For example, nag-start siya ng 1994. Until late 2000 ang kamo. Siyempre, nakaipon ng leave credits yun. Mangyari, pwede niya kasing convert yung portion ng kanyang leave credits doon into money. Alam naman natin yan as a government employee, di ba? So, yun. I-check namin yung monetization column. Sa pagkakaalam ko, ginagawa na yung kahapon ng UI design. So, yung monetization, mga ganun, hindi ko din na-consider yan. Yung sa HR, napakadami din no? Again, yun. Gagawin namin ng paraan yun. Ako naman kasi may hawak ko. It's quite overwhelming, So, yun. Ang activity namin ngayon, double check namin yung migration kung okay. Report to kay Ma'am Olga sa mga naging problema namin and future undertakings namin sa system. And sana dumating na yung mga laptop namin na gagamitan ng CHO. Tagal na nun Isang quarter na lumipas hanggang ngayon wala pa rin. I don't know why, what happened. Diba? So 22 minutes na, wala pa tayo sa topic natin. So again, balik tayo sa topic natin ngayon. So kung kahapon is nursing is madaming kalaban. Not totally maraming kalaban, but quite challenging for nursing to, have a career growth, professional growth in the local government unit. So nakita ko naman din, next profession na tingin ko ay may chance na mag-grow sa LGU is yung mga civil engineers. Naging specific na ako agad, civil engineers. Unang-una, nasa local government code sila, but excluding the scenarios sa Metro Manila. Okay? Again, nandito tayo sa millennial, nandito tayo sa government nandito tayo sa government sa province, no. Yan. So, civil engineers, pwede kayong mag-grow dito sa LGU. Paanong paraan? Gaya ng sinabi ko sa inyo, millennials are taking over the local government units. Okay, millennials. So, ages from 25, 26 up above. Mas mataas. Why? Kasi there's a great reset happening. Just like what I have told you, the Gen X's are now, nagpa-retire na. So maraming mamabakante. Yung mga 58 years old and above na mga civil engineers is magre-retire na. And karamihan naman talaga ng profession na fit sa engineering office is civil engineers. Bihira ang mayroong electrical. Kailangan kahit isa lang na electrical pwede. Buhay yan buhay ang engineering office Electrical, civil engineers, tapos. Diba? Architect. Sabihin natin architect isa. Isang architect, isang electrical, but the rest civil engineers. Why? I don't know. But again, this is based on my own opinion. Alam niyo yung discussion between the architects and the civil engineers, wherein engineers can design. They design architectural designs, architectural sheets. Sa amin kasi, naabutan ko, wala naman kaming architect sa engineering. Meron lang kami draftsman, not architect, but draftsman. Sabihin, pare, draftsman.
Design ka na ganito, design ka na ganito. Tapos, bigay civil engineer, structural, tapos, hindi na kailangan ng consultation sa architect. Hindi na sa engineering, sa electrical engineer, sa cabling, sa electrical wirings yun. Pero sa plumbing, hindi naman na kailangan ng master plumber. Kasi sa draftsman, alam nila lahat kung saan ang punta ng mga cabling eh. Ang gagawin na lang dyan ng civil engineer, structural work, computation, schedule. Pagdating naman sa electrical, yun. The rest, wala na, tapos na. So again, civil engineers, may future kayo dito sa local government unit. No? Ngayon, sa amin, ilan bang civil engineer dito sa amin? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 civil engineers, including the chief city engineer. 4 civil engineers, 1 city engineer, 1 engineer 3 civil engineer, 1 engineer 3 civil engineer, 2 COS civil engineer. Our assistant city engineer is an electrical engineer. So yun, di ba? 4 kaagad yung civil engineer doon. So again, civil engineers, meron. Una-una, kung board passer kayo, there's a big chance na una-una kung nagdito kayo sa LGU kayo OJT na maganda naging performance nyo. Then after nun is pumasa kayo ng board. Pagkapasa nyo ng board, nagustuhan ng boss ng office yung pag-OJT nyo, nagustuhan nila performance nyo. Then pumasa kayo sa board. Pagkapasa nyo ng board, try nyo kausapin yung city engineer na baka pwede kayong pumasok. Then recommend kayo sa HR, sa mayor, no? Ganun lang kabilis, ganun lang kadali. So yung kasing isa doon, yung isa naming COS ngayon sa engineering, is doon nag-OJT sa amin noon sa engineering. Nung nasa engineering kasi ako before, may nag-OJT doon, pumasa ng board, nag-work sa private, then bumalik dito sa LGU. So yun nangyari, di ba? Ganun lang yun. Yun ang kadali. Not totally kadali, but yun nga, kung hindi ka naman nakakayang ipasok, board passer ka, and you have the good attitude and character, but hindi ka nga naman tatanggapin, hindi ka tatanggapin sa LGU, di ba? Yun yun. So again, kasi fair naman, ang civil engineers pwede sa government, pwede din naman sa private, no? But when it comes to salary, an entry level civil engineer, sa pagkakalam ko sa local government namin, either between 12 to 15,000, no? Kung matagal ka ng civil engineer dito na COS, baka nasa 20,000 na. Pero sa pagkakaalam ko, no, yung civil engineer rin siguro 15,000 or 18,000. Yun, okay? So, sabihin natin 15,000 average, okay? So, sa private kasi, I think nasa ganun din naman. Sabihin natin 20,000. Di naman din nagkakalayo sa province and sa local government unit. So, safe ang civil engineer sa province, no? Especially if you're trying to have to gain experience, di ba? Working here in the local government unit and private, here again in the Philippines, you can gain a good experience, no? Pero kung civil engineer ka, pero office ka lang, you cannot tell us na may experience ka. Again, civil engineers, aside from office work, for the structural, they also perform site visitations, no? Meron akong kaibigan, nag-private siya. Pagkapasa niya ng board, nagpunta siya sa Pampanga. Meron siyang project doon na 4-story building. Then, bumalik ng province, nagtrabaho sa township na 10-story, private again. Hindi din naman siya nag-try na mag-public, LGU. But again, civil engineer siya, nasa ibang bansa na ngayon, no? He is, I think, mga 28, 27 years old. Nasa ibang bansa na siya. So, kaibigan namin yun. Again,
hindi naman, totoo naman na mas maganda ang salaries abroad. But if you're trying to move there, make sure to gain experience here in the Philippines. Either sa Pampanga, may mga, yun, sa portfolio mo, may mga ganda ka dapat background or experience. Na? So again, for civil engineers, I invite you to work here in the local government unit. So aside from the local government unit, pwede din naman kayo sa ibang mga LGUs. National agencies, for example. DPWH, DILG. Ayan. Sa DepEd, meron din naman sila. But sa DepEd kasi, nakadepende naman yan sa standard design, again, ng DPWH. So mga tambayan ng mga civil engineer. Totally tambayan, the executive branch of the government handling those kinds of projects is nasa DPWH. Horizontal, vertical, nandyan yan. So again, try working in the DPWH. Okay, sa mga civil engineers natin dyan. And also, aside from that, meron din tayong sa, again, kung pwede ka naman mag-laderize dyan, after mo sa passing ng board exam, pwede kang PNP, BFP, national agencies. Okay? So, yun. Sunod natin dyan bukas is anong course. Bukas natin pag-usapan kung anong course. But again, if you're trying to work here in the government, in the local government unit, I advise you to take civil engineering courses. Okay? Electrical, pwede. Architecture, pwede. Mechanical, electronics, chemical, computer, wala kayong lugar dito. Wag na lang. Aeronautical, mas lalong hindi. No? So mechanical, chemical, computer, electronics, wala kayong lugar dito. Wala kayong lugar magtrabaho dito sa local government unit. Unless mabago ni culture sa local government unit. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, mayroon tayong existing discussion between the civil engineers and the architect, no? Wherein civil engineers can sign architectural sheets. Ganun ba? Kaya hindi sila tumatanggap na architect. But you cannot tell that architects are not, sila kasi sa aesthetics ng structure. Di ba? But iba kasi ang design idea ng engineers, architect. So, sa tingin ko naman, pagka may magaling kang architect, may magaling kang civil engineer for structure, may magaling kang electrical, napakaganda na makakalalabasan ng project mo. But then again, yung sa existing scenario, situation natin, sa karamihan ng local government units, civil engineer lang, pwede na. So again, that's based on my opinion. Open naman tayo sa critiquing and critics, comments. Nga lang, huwag naman kayo trash talker. But anyway, again, this is from the perspective of a millennial government employee working here. So again, time check, it's already 7:58, I think, 2 minutes before 8. And time check, yun nga. And again, this is Oscar. This is Oscar, and this is Millennial Memo, a personal story or stories of a millennial government employee working here in the province of Nueva Ecija. Okay? So this video is again inspired by Mikey Reyes. Siya kasi, side hustler siya. More on private, private talks, private institution siya nagwo-work. Ako sa public, as a government employee. So, ibang aming approach. Different approaches, different environment, different kind of living. Okay? So again, looking forward to meet you. At kung mabasa mo, kung mapanood mo tong podcast na to, mapakinggan mo. Okay? So again, thank you very much for watching. See you again next
week? No, tomorrow. But mag-upload ako ng video ko twice ngayong araw. So again, bye.